Gustong paimbestigahan ni Senator Miriam Defensor Santiago kung bakit karamihan sa mga namamatay sa cancer nakararamdam pa raw muna ng matinding sakit bago bawian ng buhay. Tila mahirap daw kasi ang access sa matataas na uri ng painkillers gaya ng morphine. May report si Tina Panganiban Perez. Naiiyak si Rochelle tuwing naiisip ang malaking gasto sa pagpapakimotherapy ng kanyang bunso. Nitong Disyembre lang na-diagnose ang 3 taong gulang ni Shara Shane na may leukemia. Dahil walang mag-aalaga sa bata, nag-resign sa trabaho si Rochelle na isa ng byuda. Ang mga magulang naman ni Rochelle, maliit na tindahan lang ang pinagkakakitaan. Kada chemotherapy session ni Shara Shane, 1,000 piso ang ibinabayad ni Rochelle. Ang ibang dapat bayaran, inaasa raw niya sa mga may busilak na kalooban. Matapos ang 1 buwang chemotherapy, ang dating mahigit 60% na cancer cells sa katawan ni Shara Shane bumaba na sa 0.62%. Pero kailangan pa rin daw magpa-chemotherapy ng bata sa susunod na 2 hanggang 3 taon. Naano lang po ako na kasi po isipin ko po na halos sa pamilya po namin wala naman ganong kalaking sahod. Ayon sa Philippine Cancer Society, ang cancer ang pangatlong sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Pinakamaraming namamatay sa breast, lung at liver cancer. Inihain ni Senator Miriam Defensor Santiago ang isang resolusyon para imbestigahan ang ulat na 75% ng mga namatay dahil sa cancer ay nasawi ng nakararamdam ng grabeng sakit. Nakasaad sa resolusyon ni Santiago na base sa data galing sa Philippine Cancer Society, 98,200 na mga Pilipino ang nadadiagnose na may cancer kada taon. 59,000 sa kanila ang nasasawi. Nakasaad sa resolusyon na 7 hanggang 8 ang namamatay kada oras at 5 hanggang 6 sa kanila, grabing sakit ang naramdaman hanggang sa huling sandali. Sabihin na lang natin na more than 50% of these patients probably at some point hindi nakokontrol yung nararamdaman nilang kirot na dulot ng cancer. Regulated kasi ng pamahalaan ng opioids tulad ng morphine na pwedeng ireseta sa mga may cancer para maibsan ang sakit na kanilang nararamdaman. Hindi rin lahat ng doktor pwedeng magreseta nito. May espesyal daw na lisensyang kailangan. Sa resolusyon ni Santiago, nakasaad na ayon sa Pain Society of the Philippines, ang morphine consumption sa ating bansa ang isa sa mga pinakamabababa sa mga mahihirap na bansa. Ayon sa Philippine Cancer Society, wala naman daw morphine addiction sa Pilipinas. Kailangan siguro ng Pilipinas na dapat gandahan yung balance natin between being very strict about our morphine regulation or regulation about opioids, plus the fact na dapat makakuha din yung mga pasyente ng opioids na ito. Tina Panganiban Perez, GMA News.